Nandito ako ngayon sa Sagrada Familia and today is the first Sunday of the month. So susubukan nating pumasok ng libre. Masyadong maraming tao. So hindi ko alam kung makakapasok. Yan. Pag hindi tayo pinapasok, ibig sabihin, anak talaga tayo ni Satanas. Subukan natin lumapit, tapos magtatanong tayo. Hola, habla Ingles? ¿El entrada es gratis? No? ¿Qué pagar? Bueno, gracias. Hindi tayo pinapasok. Ibig sabihin talagang anak tayo ni Satanas. Okay lang na hindi ako nakapasok. Atheist naman ako. Gusto ko lang kasi talaga makita yung architecture sa loob. Tsaka kasi ang ganda talaga ng pagkakagawa nitong sagad. Bueno, layas na lang tayo at pupunta na lang tayo sa mga libre. Kasi ganun talaga pag mahirap. Nakapasok naman ako dito nung 2019. Oo, 2019. And sobrang ganda kasi ng loob. So gusto ko ulit makita. Ewan ko, nung time na yun, nakapasok din ako ng libre. So hindi ko maintindihan bakit ngayon hindi tayo makapasok. Ngayon naman, papunta ako ng Picasso Museum. Tingnan natin kung makakapasok din ng bading. Kasi medyo sayang naman ang araw na to kung wala tayong mapapasukan. Huh? So ito yung Museum de Picasso. Pero exit lang daw ito. Doon ang entrance. So, punta tayo sa entrance. Libre naman yung entrance. Kaso, pipila pa tayo. Tapos, maghintay pa ako ng 1 hour. So, habang naghintay ako ng 1 hour, ikot-ikot na lang muna ako dito sa neighborhood. Ganun talaga. Hilig natin sa libre. Eh, di ayan. So, nakakuha na ako ng ticket. Pero 1:45 pa tayo papasok. So, dahil matagal pa, ikot-ikot muna tayo dito. Tapos, punta tayo dun sa mga dinaanan natin kanina. Museo Europa de Art Modern. Libre kaya yung mga yan? Oh, ito. Free entrance din. Artevistas Gallery. Ooh. Lakas makapalak. Hello, Kuya Basquiat. Oh, pinibenta. 50 euros. Oh, check. Mag-artist na lang tayo. Like a GoPro? Like a pocket camera. Pocket camera. Yeah, and you can like flip it like this. It's incredible. It will track your head. Ewan ko, parang digital art. Pag nilapitan mo, makikita mo yung mga strokes. Tapos binabad sa resin para ma-glossy-glossy. Tunay na tao pa rin ang natatrack ng camera ko. Magaling, magaling. In the future, itong mga arts na to, magiging na to classic. So ikaw, kung artist ka, gumawa ka lang ng gumawa. Gusto ko to, pag nagkaroon ako ng bahay, gusto ko ng ganito. Dapat talaga yung mga gawa ko ng bata ako, pinagtatabi ko eh. Di ba nga, kung pinagtatabi ko talaga yung mga artworks ko nung kabataan ko, ay, baka may sarili na rin akong gallery. Ala, ang cute! Ang cute. Ang galing. Ewan ko sa inyo, pero ito ang isa sa mga pinaka-favorite kong gawa dito. Ang ganda. Wow. Irene Pero, what? Hindi ko pa ma-translate. Me gustaría di comiendo sintiendo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, ano? Baka mamaya nagdala na pala ako ng sigil. May spell na pala ako nasabi. Ito rin, ang ganda. Tingnan mo kung magkano. 500 euro. Alvaro Gomez. Bakit masyadong mura ito? Ay, mura. Kala mo na afford. Bakit kasi nung kabataan ko, hindi ko nilinang ang pagiging artist ko. Oo, ang ganda. Pero ayoko maglagay ng ganitong painting sa bahay ko kasi matatakot ako. Ha? Yung drum, 800 euro. Oh, lagot. 800 euro yan. Hindi mo kaya. Actually, wala to sa gallery. Pero, hindi ba art din ito? Wala. Alam mo, ang gaganda ng mga graffiti dito sa Barcelona. Sa atin din naman, actually, maganda rin yung mga graffiti. Kaso, dinidemonize ng mga politiko. Boses ng masa yun. Bakit nila
pinipigilan. Akala ko ba, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Karamihan ba sa mga Pilipino ang tingin sa graffiti, vandalism? Bakit naman ganon? Yung Moco Museum na yan, palagi ko itong nakikita sa sa TikTok. Pero kasi ads, so hindi ko masyadong pinapansin. Libre rin kaya ito? Itanong natin sa baka. Is the entrance free also? Yeah. Oh, cool. The which what? The entrance. For which museum? The here? The mobile. Yeah. Yeah. It is? One adult? Yes. It's 16.95. 16. It's not free. Okay lang. Masaya na akong makita ito. Kala ko naman libre. Hindi naman sa binabarat ko yung mga artists. Gusto ko rin naman na magbayad sa mga museum. Pero kasi, wala tayong pera. Mahirap tayo. And alam dapat nila kung bakit tayo mahirap. Tuwan-tuwa ako nakakita ng flamenco dance. Tapos nung high school ako, or college ata, or high school ata yan, parang gumawa ako ng documentary gamit lang ang PowerPoint presentation about flamenco dito sa Spanya. So parang siguro na-manifest ko na bata pa lang ako. Buti pa yung mga arts. Meron silang place sa mundo. Kailangan talaga makita yung living art. Pag nakita yung living art, magkakaroon tayo ng lugar at puwang sa mundong ito. Ganun ang politika ng scene. Ito na yung pinaka-entrance. Tapos aakit dyan sa taas para makapasok, para mapasukin mo si Daddy Picasso. Cheers! Okay. Betty Burgess. Education. Pag mayaman ka naman talaga. Dito, sa part na to, pinapakilala ang buhay ni Fernando Olivier. Ang relasyon niya kay Picasso. Si ate mong Fernando Olivier. Awayan niyo na ako. Pero ito, ang first portrait ni Naruto. Charot. Kitang-kita mo kung saan na-influensya si Juan Luna mag-painting. Ang mga babaeng Maria Clara. Bali, ang sinabi lang dyan ay ito na yung period kung saan naging magka-partner na si Fernando Olivier at si Pablo Picasso. Ilan sa mga works ni Picasso ay, syempre, ang model niya ay si Fernando. Ako rin naman may jowa, ganyan din gagawin ko. Syempre, di ba? Siya rin lagi kong muse. Kaso parang ma-offend ako pag ganito ang depiction sa akin. Hindi, char lang. So, Fernando ito. Ang mga liham. Ang mga lihaman nila ng pag-ibig. Ay, hindi pala. Mga mayayaman, no? Buti pa sila. Nado-document nila yung mga buhay-buhay nila sa art. Tayo kasi pinagtatapunan natin eh. Parang gusto ko rin tuloy mag-drawing. Ang title ng painting na to ay Portrait of Fernando. Fernando, ikaw daw yan. Sabi ni Uncle Picasso. Ito yung mga gawa ni Fernando. Yan. Ewan ko ha, pero parang nakakaramdam ako ng competition. Charot. Diba, para siya nakatingin sa salamin. Okay, so tapos na tayo kay Fernando Olivier, yung kasintahan ni Picasso. Pumunta na tayo sa mga works ni Picasso. Basically, yung collection ay pinakita lang kung ano yung influence ni Fernando sa art life ni Picasso. Punta na tayo kay Uncle Picasso. And aside from yung influence niya sa art ni Picasso, kung paano rin siya as an artist, saan tayo mauna? Dito pa magsisimula ang mga bagay-bagay sa area na ito. Itong painting na to ay gawa ng tatay ni Picasso na si Jose Ruiz Blasco. So, yung tatay niya mahilig sa birds. Sure yan. So, ito yung ama niya. Ito naman, ang kanyang wala lang yan. A man in beret lang yan. Hindi ako sa portrait. So, gusto ko yung mga ganito. Yan, gusto ko yung mga ganyan. Ang gaganda, di ba? Ito ang kanyang Aunt Peppa. Siyempre, hindi ko alam kung anong kwento niya sa ante niya. Ito yung ilan sa mga academic study works niya. Ay, ang ganda tignan. Picasso, saan ka naglalagi at na gawa mo ito? Maganda. Kanino kang anak? Itong painting na to ay nagbigay kay Picasso na kanyang 125th honorary mention sa Madrid. Ang title na ito ay Science and Charity. Ganda yan. Diba nga? Ewan ko, feeling ko mga study to. Oh, tama, study nga. Study yan ng Science and Charity na pinakita ko sa iyo kanina. Bago siya naging ito. Laki.
Malaki naman po, Daddy Picasso. After mag-world tour ni kuya mo, nagbumalik siya ng Barcelona at nag-focus siya sa mga portrait paintings or sa pagpinta ng mga portrait cruz. Gaya nito. Sa portrait niya na may wig kasi she's a drag queen. Charot. Kaibigan niya, si Carlos Camas. Parang ang sarap tuloy magkaroon ng kaibigan na pintor, no? Wala ba tayong kaibigan painter dyan? Charot. To siguro isa na naman tong study pero walang nakalagay na study, pero lamay iyan. Ay, parang pogi dito si Daddy Picasso. Bet ko to. Imagine nakatingin siya sa salamin, tapos pinipaint na ng sarili niya. Simula ngayon, gagawa na rin ako ng mga self-portraits ko. Hindi pwedeng ganito. Kaya obsessed tayo sa sarili natin. Gumawa tayo ng selfie natin. Oh, ayan na. Nagsisimula na yung mga sketches niya na ganito. Parang nababali na ang realism. Tingnan mo. Nakita ko na ang development ni Uncle. Ayan na, nakikita ko na yung mga sketches niya na talagang nagpatatag ng kanyang artwork or style. Medyo maraming babae si Uncle, no? Ang hilig-hilig niya sa babae. Wow! Ang ganda nito. Imagine kung may naitatago kang painting ni Picasso sa bahay niyo. So, noong 1901 to 1904, naging blue period ang Uncle Picasso natin kasi naapektuhan siya masyado dun sa depression and yung sa suicide na ginawa ng kanyang friend na pinaint niya, si Carlos Camas. Tapos, naging ganito yung mga paintings niya. From 1901 to 1904, nagkaroon ng kulay lila. Lila ba? Azul. Nagkaroon ng kulay azul yung kanyang mga paintings. So, nagsimulang maging ganyan ang kanyang mga pinta. May something talaga sa death ng mga friends natin. Alala ko, nag-picture ako dito ng 2019. Ngayon ko lang siya super na-appreciate. Ang ganda-ganda niya. The Dead Woman. Parang na-intriga na si kuya mo sa mga patay-patay. Noong 1917, nagsimulang makipag-collaborate si Uncle Picasso niya sa isang ballet company. Kaya medyo colorful kasi nagbiyahe-biyahe siya. Kasama siyang nagbiyahe-biyahe ng company na yon. Nung nagsimula nang sumikat si Uncle niya Picasso, ayan na. Naging ganyan ang mga paintings niya. So, nagsimula nang maging style niya. Kasi nahanap niya na talaga yung Picasso identity. Oh, galing. So, ang mga paintings ng birds dahil pareha silang mag-ama na mahilig sa birds. Ito na yung ilan sa mga final works ni Picasso. Ito yung moment na na-achieve niya na yung Master Picasso moments. See? Ganun ata talaga yun. At narito pa yung ilan sa mga last works niya bago siya ay pumanaw at maging talagang ito talagang ultimate Picasso moments. Ay, parang ganda sa damit nito, ha? Ang ganda. Oh, nice. Grabe, what an experience. Darating ka talaga sa period ng buhay mo na no? Parang sobrang unbothered na sa rules, sa art. Binali niya na. Kasi parang all his life he's been following rules. Sabi niya, not anymore, bitch. Tingnan mo naman yan. Ang ganda ng kulay. 1957. Tama ba? Ano to? Kailan ito ginawa? 1957. Tingnan mo. Sobrang bright ng kulay. Parang ketchup.
Nakakatuwa kasi bago siya maging ganong kalaki, yan. Bago siya maging ganyan. Tingnan mo yung study. Merong maliliit na version. Dito ko natatapusin ang ating araw kasi masakit yung katawan ko. Gusto ko na umuwi. Pardon, correction. Hindi talaga ako masigan na maraming tao. So, gusto ko na umuwi. Let's go.